Ito ang bunganga. Beep, 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 beep. Ang tagalupa na viral ang mukha. Bip, 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 bip. Bumibip, bip, 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 bip na ba? Ang lahat. Martian. Beep, 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 beep. Enrico Pañero. Bip, 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 bip. Beep, 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 Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Tik tilaok! Tik tik tilaok! Beep, 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 beep. Ito na ang 101.1 Yes FM Balitang Hoy! Sa mga Yes Pre natin dyan na merong mga kamag-anak sa ibang bansa, mga Yes Friend, good news para sa kanila ito ha. Dahil mataas ang palitan ngayon, mga Yes Friend, ng US dollars. Pinakamataas daw ito, mga Yes Friend, sa history ng Pilipinas. So, ibig sabihin, pinaka-weak naman sa pera natin sa Philippine peso. Anyari? Good news sa mga nagpapadala. Yan ang mga inaabangan ng mga OFW, lalong-lalo na sa Amerika, mga Yes Friend. Magpapadala sila dito ng $1. Ang halaga niyan ay 59 pesos and 13 centavos. Yan ang trading na nangyari kahapon, araw ng Martes. Sinasabi kasi, Martian, na dahil daw sa ito ay galaw ng ekonomiya ng Amerika, no? At ang mahirap dyan, mga Yes Friend, alam nyo naman ang Pilipinas, panay tayo import katulad ng crudo. O yan, ng gasolina. O, syempre kapag mataas, mga Yes Friend, ang dolyar kontra piso, ang mangyayari niyan, itataas ang mga bilihin. At take note, mga Yes Friend, ha? Take note. Dahil ito nga ang pinaka-weak na pera natin sa kasaysayan pagdating sa dolyar, US dollar, at saka sa Philippine peso. Alam mo ba din kung bakit? Oh, bakit? Kasi naapektuhan din yan ng flood control project. Yun. Alam nyo ba, mga Yes Friend, Martian, na maraming mga investors ang hindi na nag-i-invest dito sa Pilipinas dahil sa ang alam nila, ang kanilang pinambabayad na tax ay napupunta saan? Sa bulsa! Yun, sa bulsa ng mga politiko, ng mga kontraktor. Kaya ang nangyayari, domino effect yan. Kapag wala mga foreign investors, walang trabaho! yun, mataas ang dolyar! Pagkatapos, mataas ang bilihin! O ano pa? Wala ba tayong good news dyan? wala ba tayo daw good news? Wala daw bang good news? Oh, good news ito. Ito yung isipin natin. Good news to sa mga OFW. Hindi! Tayo pa rin apektado dyan! Oh, tayo pa rin. Ang lupit, mga Yes Friend. Naranasan pa pala natin, mga Yes Friend, yung 59 pesos sa dollar December 19 last year. Oh, last year, di ba? 59 pesos din pala last year Mas ano pa yan? Mas tataas pa siguro yan sa December. Wag naman. Tataas din bilihin natin. Ay, nako, mga Yes Friend. Oo nga, Tapos, naisip nyo rin ba, mga Yes Friend, na yung mga foreign yung mga ibang bansa, walang nakakarating na tulong, sa mga naapektuhan ng lindol. So, ibig sabihin yan, meron silang hesitation na kapag yung pera nila ay i-donate nila dito sa Pilipinas, wala. Magiging ghost donation din. Ghost donation din? Oo, ang daming ghost, no? Rico Pañero, Martian, good morning.